Naalala niyo po ba ang dating Pangulong Duterte? Yung sinasabi niya o yung paikot-ikot niya na eto na naman ho tayo, ano, marshmallow na naman po ang pag-uusapan. Ay nako, oh, hindi umubra yung GAA, hindi umubra yung Bicam nila, hindi umubra yung adik si Marcos. O ngayon po, ano naman ngayon? Marshmallow naman po ngayon, no? Nakita nyo yung style nila, bulok eh. Bakit ho? Bakit bulok? Paikot-ikot lang po, no? Tsumatsamba. Eh baka ito ang susunod nating i-issue kay Marcos, tsumamba na tayo. Uumpisahan po sa adik si Marcos, no? Pag-uusapan na naman. Sila. Tapos susunod po, hindi nagbabayad ng tax si Marcos. Tapos susunod, yung GAA sa budget naman po. Tapos susunod, eto naman po, dictatorship naman po. O susunod, marshmallow naman po, mga kababayan. Doon, sa kanilang political rally naman talaga yun eh, di ba? Pagpapakilala din yun sa mga senador nila. O, pinag-uusapan nila araw-araw sa ginawa ng Diyos. Hindi po yung Diyos na kibuloy ng mga DDS ha. O, sa araw-araw po na ginawa ng Diyos mga kababayan, yung pagpapakilala sana doon sa mga kandidato nilang mga senador, no? Marinig man lang sana yung mga plataforma de gobyerno ng kanilang mga senador. Eh inuubos nila yung oras at panahon nila doon po sa mga issue kay Pangulong Bongbong Marcos na sila lang din po ang gumagawa. Eh sabi ko sa sarili ko, bakit sinisira nito? Bakit ang plataforma yata nitong mga to ang pagpapabagsak kay Pangulong Bongbong Marcos? Hindi naman nila kalaban sa pagkasenador yung tao. O ayan no. Kaya unti-unti po silang nauubusan ng supporter, mga bossing. Kasi po, yung mga dumadalo sa kanilang mga campaign rally, nag-aabang po yan ng solusyon na i-discuss nung kanilang mga senador. Eh, wala stick. Yung kanila pong pinag-uusapan doon sa kanilang campaign rally, mga bossing, Pangulo, bangag si Pangulo. O, si Marcos, hindi bababayan. No? Mag-aano yan? Bababa yan ng marshmallow. Martial law. Diba? Eh, dating Pangulong Duterte, baka mamaya mangyari yun. Magulat ka sa reaksyon ng taong bayan. Magulat ka, naku, anak ng tinapa, tinatakot ko yung mamamayang Pilipino na magbababa ng marshmallow. Si Pangulong Bongbong Marcos, aba, gusto pa pala ng mamamayang Pilipino na magkaroon ng martial law. Eh bakit po hindi gugustuhin, mga kababayan? Ang gulo po ng bayan natin. Ano po? At ang una at mga nag-uumpisa ng gulo sa ating bayan, ang dating Pangulong Duterte. O di ho ba? Hindi naman ho siguro mag-uumpisa ang gulo kung hindi magsasalita ang dating Pangulo. Meron tayong adik na presidente. Tapos wala naman palang katunayan, no? Wala naman palang ebidensya, mga kababayan. O di panggugulo na lang po yun. Di ho ba, mga kababayan? Ayan o, Palas, Islam, Rodi Duterte's dictatorship warning, tall tale from man who lies. O, President Ferdinand Marcos Jr. administration will uphold the 1978 Constitution and the rule of law, and it has always consistently demonstrated, contrary to former President Rodrigo Duterte claims that his successor is veering toward the dictatorship. Fake news na naman ang dating Pangulo. Minsan maiisip mo na kahit sinuportahan ko tong dating Pangulo, mabubwisit ka na din ho, mga kababayan. Dahil ho sa mga ganyang mga pagpaparating sa mga tao ng mga impormasyon na wala naman pong mga katotohanan. Di ba? Pangit. At ramdam mo natin, mga kababayan, na kaya ho nila ginagawa yan
Dahil siguro, nasanay na sila doon sa nasa tuktok sila. Kaya po kahit illegal, kahit hindi totoo, kahit style na bulok, sabi ni Shiro Kansaki, gagawin po nila para mapabagsak lang po ang gobyerno ng Pilipinas sa pangunguna po ni Pangulong Bongbong Marcos. Di ba mga kababayan? Pangit. Pangit ang estilo nila. Sabi nung si Boss Arvin Laurio, Boss Mark, kaya para kay PRRD, matanda na siya. Sana tumahimik na siya at tumulong sa bansa natin. Oo nga, hindi gayahin si hindi gayahin si Enrile. Tingnan niyo po, kaya humahaba lalo ang buhay ni Enrile, mga kababayan. Siguro iniisip ni Enrile, malapit-lapit na ako. No? Kahit papaano, sulit na tong buhay ko, 100 taon na ako din. Gumawa na lang ako ng tama. Para kung sakali, no, na dumating ang paghuhukom, alam ko kahit papaano, doon ang punta ko sa ibabaw. Doon ang punta ko sa taas. Di ba, Melski? Sabi ni Melski, mas pabor ako magka-martial law para pagdadamputin na ang mga pasaway ng mga DDS. Correct. Balik tayo kay Boss Arvin. Sabi, matanda na siya, sana tumahimik na siya at tumulong sa bansa natin. Di yung bira siya ng bira. Sana makita siya, sana makita siya ni Carbonell para matauhan na. Kaso, tinataguan niya. Ganyan naman ho yung mga yan. Banat! Sige, babanat! Pero kapag kayong dating nung kailangan ng harapin o kailangan ng panindigan yung kanilang mga sinabi, wala na ho, mga kababayan. Takot na, no? Kung ano-ano na hong alibay yung mga pinagsasasabi upang makaiwas lang po na panindigan yung kanilang mga sinasabi. Di ba, Kimberly ng Japan? Sabi ni Nar Dichoso, takot ang mga Duterte na tirahin ng mga senador dahil sa lalong walang boboto sa PDP. Yung PDP ho nila, tignan nyo mga boss. Kakaganito nila na panay po ang kanilang kandidatura, panay po banat kay Pangulong Marcos, walang naririnig na plataforma de gobyerno sa kanilang hanay. Ayun. Ang epekto ho, nandun po sila sa pang 25 pataas ang mga posisyon, no? Tingnan niyo po yung mga survey. Kung hindi nasa pang 20, nasa pang 25, nasa pang 30, nandiyan lang ho yung mga kandidato nila. Paano? Panay ho paninira lang. Panay ho, bangag si Marcos. Ganun lang. Pag hinanapan mong ebidensya, wala naman din ho, mga kababayan. Nauubos yung oras nila sa ganun. No? Tinatabangan ang mamamayang Pilipino sa ganong estilo ho, mga boss. Di ba? Mali no? Alam niyo po, mga kababayan, nung panahon po ng tatagalugin ko sana yung 2022 2022. Tama ba? Nung panahon po ng eleksyon nung 2022. Di ba? Tagalog na Tagalog. Diyan na din po at yan na din po ang kinalugmok, no, nung kalaban ni Pangulong Bongbong Marcos, paninira. Pumoko sila na siraan si Pangulong Bongbong Marcos, hindi ho nagwagi. Tapos eto, yung mga DDS, wala hong mga pinagkatandaan. Gustong manalo, pero yung estilo, pangtalo. Sino ho ang sisisihin natin dyan? Di sila lang din ho. Sabi ni Bella, Mamaklay, ginugulo ni Digong ang Pilipinas. Baka gusto niya magpa-martial law si PBBM. Pwedeng ganon, no? Tingnan nyo, tama ako nang sinabi, magma-martial law si Marcos. Tapos magulat sila, no? Ang sinabi ng mamamayang Pilipino, ay, salamat. Ang tagal na naming hinihintay. No? Ang tagal na naming hinihintay na mag-martial law si Pangulong Bongbong Marcos para maioblo na itong mga magugulo sa ating bansa. Tama si Vincent, no?
taong 2022. Oh, mas magaling pa pala si Vincent sa akin managalog. Anyway, iwanan ho natin dyan. No? Pumunta tayo sa susunod na topic dahil nandito na po si Alona Alejandro ng Winnipeg, Canada.